Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today we'll read the diary entry number 1108. In the last evening conference, which was preparation for the renewal of vows, Father was speaking about the happiness that flows from the three vows, and about the reward that comes from observing them faithfully. Suddenly my soul was thrown into great interior darkness. My soul was filled with bitterness instead of joy, and my heart was pierced with a sharp pain. Miserable and unworthy of this grace, and conscious of my misery and unworthiness, I would not have dared to so much as approach the feet of the youngest postulant to kiss them. I saw the postulants in spirit beautiful and pleasing to the Lord, and myself an abyss of misery. After the conference, I flung myself at the feet of the hidden God, midst fears and pain, midst tears and pain. I threw myself into the sea of God's infinite mercy, and only there did I experience relief and feel that all of His omnipotent mercy was enveloping me. Suling bahagi ng kumperensya na isang paghahanda para sa pagpapanibago ng mga panata. Nagbabahagi ang paring tungkol sa kaligayahang dumadaloy mula sa 3 panata at tungkol sa gantimpala na nagmumula sa tapat na pagsunod dito. Bigla na lang inalubog ang aking kaluluwa sa malubhang panloob na kadiliman. Ang aking kaluluwa ay napuno ng pait sa halip na kagalakan. At ang aking puso ay tunusok ng matinding sakit. Nakaramdam ako ng labis na pagkabag sa aking sarili at hindi karapat-dapat sa biyayang ito. At mulat sa aking paghihirap at di pagiging karapat-dapat, hindi ako maglalakas loob na lumapit sa mga paan ng pinakabatang postulante upang hayikan sila. Nakita ko ang mga postulante sa espiritu maganda at nakalulugod sa Panginoon. At ang akin naman sarili bilang isang limbang lalim na paghihirap. Pagkatapos ng komperensya, ibinagsak ko ang aking sarili sa paanan ng nakatagong Diyos. Sa gitna ng mga luha at sakit, ibinulig ko ang aking sarili sa dagat ng walang hanggang awa ng Diyos. At doon ko lamang naranasan ng kaginhawahan at nadama ng lahat ng kanyang makapangyarihang awa ay bumabalot sa akin. Suddenly, when everyone was experiencing joy sa isang conference na dinalawa ni Faustina, bigla na lamang siyang makaramdam ng lungkot. May trigger, no? Kasi she's supposed to be rejoicing. Pero sa halip na magalak, nabalot ang kanyang kaluluwa ng dilim. So parang sa akin yan, no, nakakaramdam ako ng kakaiba sa puso ko, may pitik. Wala man ako nakikitang physical, no? Pero makakaramdam ka ng pangamba. And you know that something is about or was already happening. Yung parang kutob, no? Basta iba yung pakiramdam. I would also feel that wala namang nagaganap sa harap ko or anything, pero makaramdam ka ng kakaiba. Hanggang sa after a few hours or the next day, makikita mo may hindi magandang nangyayari. So, yung feeling
na ganon ay pre and premonition of was, what is supposed to be happening. What will be happening, I mean. Siguro sa inyo nararanasan nyo rin yan. Or maybe isang kasama ninyo, katabi nyo, ganun, in a room, may pinagdaraanan. You would also feel that. Although hindi man sila nagsasalita, hindi nila sinasabi, but you will feel that something is happening within you. May sakit na hindi mo maintindihan, ano? Hindi naman syempre yung sakit na physical, pero emotionally may nararamdaman ka. So, ginawa ni Faustino dyan, nanalangin, siguro, no? Syempre. Ang ginawa niya, sabi niya, after the conference, I flung myself into the feet of the hidden God. Lumapit siya doon, Lord, itong nararamdaman ko. No? Kasi binabad na lang niya yung sarili niya sa walang hanggang awa ng Diyos. And somehow, she felt relieved. No? So, ganun din ako, no? Ganun feeling. Lord, alisin mo na to. Hindi ko gusto. Ang hirap ko sa pag ganun pakiramdam mo. Hindi mo na maalam na kung anong mangyayari o magaganap, pero you're feeling something inside you. Mahalaga pag dumarating sa atin talaga yung ganun ay sa halip magpaikot-ikot ka sa bahay, parot-parito ka, no? Maupo ka sa harap ng Panginoon, huwag muni-muni. Sabihin sa Kanya kung nararamdaman mo ngayon. Hope that the priest would make you feel better. Kung papalarin ka, magiging okay ka. I hope that whatever is confronting each one of us, whatever we're going through, kahit hindi pa nga nangyayari, no? May kutob ka pa lang, nawa ay mapuspos tayo ng awa ng Diyos at malagpasan natin. Tanging ang Diyos lamang makatutulong sa ating mga pangangailangan, mga pagdurusa. Ilubog lang natin ating sarili sa awa ng Diyos. Paano ba ilubog sa awa ng Diyos? Just be there. Just be present sa harap ng banal na awa. You may also close your eyes while you are praying and meditating. Nakakatulong no? Sa akin, sa experience, nakakatulong po yung gano'n. Bagamat hindi natin may iwasan yung pagdating ng mga bagay na hindi maganda. No? Kasi hindi naman kasi nga pwedeng hindi maganap eh. So, maganda lang nabibigyan ka ng babala. Something bad will be happening in a few hours or maybe sa madaling hinaharap. Just pray kasi hindi nga natin po pwedeng iwasan. Hindi mo pwede sabihin, Lord, alisin mo sa akin ito. Pero kagaya nga ng sinabi ni Jesus sa laman ng Getsemani, nararamdaman niya eh. Putil-putil na ang pawis niya. Ama, kung mangyari lamang po, alisin mo sa akin ang tinik na ito. Pero sabi niya, pero kung hindi naman ito ang kalooban mo, hindi mangyari kung anong nasa kalooban ng Ama. So, alam niya, kailangan niyang daanan. He just prayed for strength para malagpasan niya. And true indeed,
yung pakiramdam niyang yun, hindi na siya pwedeng basta na lang atras, no? Kasi in the past, si Jesus ganun, tatakbo na lang yun, mawawala na lang at sukat, pero ng mga oras na yun, kasi alam niya na oras na yun, kailangan niyang isuko ang sarili niya. Ganun din tayo, whenever we feel something bad is about to happen, just be ready with it. Kasi nga, hindi naman pwedeng hindi natin daanan. These are tests or trials in our life that are meant to enrich us spiritually, give us the strength that we need para yung mga susunod na mga pagsubok, malagpasan din natin. Ayun po, no, siguro, hindi ako concrete kasi sa mga pinapaliwanag ko ngayon, pero alam niyo yan kapag may hindi kayo magandang pakiramdam. And altogether, we pray for strength upang malagpasan natin ano man ang ating kailangan pagdaanan.